Inilibing ako ng buhay ng sarili kong kapatid. Habang unti-unting tinatabunan ng malamig na lupa ang aking muka, ang huli kong nasilayan ay hindi luha ni luha ng pamamaalam, kundi ang nangisi ng tagumpay sa labi ng aking bayaw. Inakala nilang tapos na ang lahat. Inakala nilang ang yaman at kapangyarihan ay sapat na para burahin ako sa mundo. Ngunit sa kailaliman ng dilim, isang munting kamay na puno ng putik ang humila sa akin pabalik sa liwanag. Hindi para maghiganti ng marahas, kundi para ipaalala sa kanila na walang bahong hindi sisingaw. Handa ka na bang hukayin ang katotohanan sa ilalim ng putik? Sayang lang ang pera kung mapupunta sa mga pulubi. Mas kailangan nating ito, Isabel. Isipin mo ang kinabukasan ng magiging anak natin. Ang bulong na yon ay tila isang malamig na hangin na humaplos sa batok ni Mira, ngunit pinili niyang huwag itong pansinin. Sa halip, inayos niya ang gusot sa kwelyo ng kanyang bayaw na si Javier at nginitian ito ng buong pagmamahal. Nasa gitna sila ng malawak na dining hall ng mansyon na palilibutan ng mga kristal na kandelero at amoy ng mamahaling bulaklak. Ito ang gabi ng pagdiriwang para sa anibersaryo ng kumpanya. Ngunit para kay Mira, ito ay gabi ng pagbibigay. Nakatayo si Mira sa kabisera. Hawak ang kopita ng wine, nakakakita lang niyang inabot sa kanya ng kanyang kapatid na si Isabel. Ang mukha ni Isabel ay maputla. Ang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang inaabot ang inumin. Inisip na lang ni Mira na marahil ay pagod lang ang kapatid sa pag-aasikaso ng kaganapan. Para sa pamilya, malambing na wika ni Mira, itinaas ang baso. At para sa desisyon kong ilipat ang malaking bahagi ng aking shares sa Alonso Charity Foundation. Gusto kong matuto kayong tumayo sa sarili ninyong mga paa, Isabel, Javier. Ito ang pinakamagandang regalo ko sa inyo. Nakita niya ang pagtigil ng paghinga ni Javier. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Isabel, ngunit sa kanyang inosenteng pagmamahal, inakala ni Mira na ito ay gulat lamang ng pasasalamat. Walang pag-aalinlangan, ininom niya ang alak. Ang likido ay gumuhit sa kanyang lalamunan. Matamis, ngunit may naiwang pait sa dulo. Ilang sandali pa, ang mga ilaw ng kandelero ay nagsimulang umikot. Ang nangiti sa mga labi ni Mira ay napalitan ng pagtataka. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina at napakapit siya sa gilid ng mesa. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila naging malayo at eko na lamang sa kanyang pandinig. Ate, tawag niya. Ngunit ang boses niya ay garalgal. Sa kanyang panlalabo ng paningin, nakita niya si Javier na lumapit. Hindi upang tulungan siya, kundi upang kunin ang baso mula sa kanyang nanginginig na kamay at ilapag ito ng dahan-dahan sa mesa. Ang mukha ng lalaki ay wala ng bakas ng paggalang. Sabi ko sa'yo, Isabel, malamig na wika ni Javier habang nakatingin kay Mira na parang isang basurang kailangang ilabaw. Hindi niya tayo mahal. Kung mahal niya tayo, hindi niya tayo aalisan ng mana para lang sa mga estranghero. Javier, anong? Bulong ni Mira habang ang kanyang katawan ay tuluyang bumagsak sa makintab na sahig. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang isip ay gising, sumisigaw, ngunit ang kanyang mga kalamnan ay parang naging bato. Ito ba ang katapusan? Ang pagtataksil ng mga taong pinag-alayan niya ng buhay? Narinig niya ang hikbi ni Isabel. Javier, natatakot ako. Baka mamatay siya. Huwag kang tanga, Isabel. Iyon naman ang plano. Ang mahalaga, hindi pa niya napipirmahan ang huling testamento. Sa atin pa rin ang lahat. Ang sakit na naramdaman ni Mira ay hindi mula sa lason, kundi mula sa puso niyang nabasag ng pino. Ang kapatid na pinalaki niya, na inalagaan niya noong mamatay ang kanilang mga magulang, ay nakatayo lang doon at pinapanood siyang unti-unting mawalan ng malay. Ang huli niyang narinig, bago siya lamunin ng dilim, ay ang tunog ng ulan na nagsisimulang bumagsak sa labas.
tila nakikiramay sa kanyang kapalaran. Nagising ang diwa ni Mira sa isang masakit na realidad, hindi sa malambot na kama, kundi sa isang malamig, maputik, at masikip na lugar. Ang amoy ng basang lupa ay sumiksik sa kanyang ilong. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas, humahalo sa putik na nasa kanyang katawan. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay, ngunit mabigat ang kanyang pakiramdam. Parang may kung anong gamot pa rin ang dumadaloy sa kanyang dugo. Sa liwanag ng headlights ng sasakyan, naaaninag niya ang dalawang anino sa itaas. "Bilisan mo, Javier! Baka may makakita sa atin." Boses yon ni Isabel, puno ng histerya. "Tumahimik ka! Nasa liblib tayo na lugar. Walang makakarinig sa kanya dito." Sagot ni Javier. Ang boses ay pagod sa pagbubungkal. Nanlaki ang mga mata ni Mira kahit na nanlalabo pa ang paningin. Nasa loob siya ng isang hukay. Inihulog siya doon na parang hayop. At ngayon, nakikita niya ang pala na hawak ni Javier, puno ng basang lupa. "Javier, Isabel." Gusto niyang sumigaw, magmakaawa. Tanungin kung bakit, pero walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Tanging hangin lamang. Tumingin si Javier sa ibaba, diretso sa mga mata ni Mira. Walang awa, walang pagsisisi, tanging isang ngisi ng tagumpay. "Paalam mo, Ma'am Mira. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahalang gumastos ng pera mo." At kasabay ng pagbagsak ng kulog, ibinagsak ni Javier ang unang pala noong lupa. Ang malamig at mabigat na putik ay tumama sa mukha ni Mira, pumasok sa kanyang bibig, at dahan-dahang tinakpan ang kanyang paningin. Ang mundo ay nagdilim, at ang tanging natira ay ang lasa ng lupa, at ang napakasakit na katotohanan na siya ay inililibing ng sarili niyang pamilya. Ang bawat sandali ng katahimikan sa ilalim ng lupa ay tila isang taon ng paghihirap. Ang bigat ng basang putik sa ibabaw ng aking dibdib ay hindi lamang kumitil sa aking hininga, kundi pati na rin sa huling bakas ng aking pagkatao. Sa bawat pagsubok kong lumaban, tanging ang lasa ng dumi at ang amoy ng kamatayan ang sumasagot sa akin. Ang ulan sa labas ay patuloy sa paghulas. Ang bawat patak nito sa ibabaw ng munting hukay ay nagpapabigat sa pasanin ni Mira. Sa ilalim ng balabal ng dilim, sa isang lugar na kinalimutan na ng mundo, isang munting anino ang naglalakad sa gitna ng bagyo. Si Kiko, na may suot na punit-punit na kapote na gawa sa sako ng harina, ay maingat na humahakbang sa madulas na dalisdis. Ang kanyang munting karitong yari sa kahoy ay walang laman. Isang malungkot na paalala na wala siyang maibebentang basura para sa hapunan nila ng kanyang ina. Ngunit ang pansin ng bata ay naagaw ng isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang puting kamay na may suot na kumikinang na singsing ang bahagyang nakalabas sa tila bagong bungkal na lupa. Ang singsing ay naglalabas ng munting kislap sa tuwing tatamaan ng kidlat, tila isang bituin na nalunod sa putik. Dahil sa takot at kuryosidad, nagsimulang maghukay si Kiko gamit ang kanyang mga kamay. Wala siyang pakialam sa dumi na pumapasok sa kanyang mga kuko o sa lamig na nanunuot sa kanyang mga buto. Ang bawat dakok ng lupa na kanyang iniaalis ay isang hakbang palayo sa kamatayan para sa babaeng nasa ilalim. Matapos ang tila walang katapusang pakikibaka, lumitaw ang mukha ni Mira, puno ng pasa, maputla, at wala ng malay. Sa lakas na hindi maipaliwanag para sa isang batang payat, hinila ni Kiko ang katawan ng babae patungo sa kanyang munting karito. Ang bawat pagatungal ng kulog ay tila nagbibigay sa kanya ng hudyat na bilisan ng pagkilos. Dinala ni Kiko ang babae sa kanilang barong-barong sa gilid ng estero. Ang amoy ng kanal at basang basura ay masangsang, ngunit ito ang naging tanging kanlungan para sa dating reyna ng real estate. "Nay, nanay, tulungan niyo po ako," sigaw ni Kiko habang pilit na itinutulak ang mabigat na karito
papasok sa kanilang munting pintuan na yari sa pinagtagni-tagning yero at plywood. Si Aling Nene, na noon ay abala sa pagtatahi ng mga basahan sa ilalim ng andap-andap na bumbilya, ay halos mapatalon sa gulat. Ang kanyang mukha na puno ng kulubot ay kakikitaan ng matinding pagod at takot. Nang makita ang duguang babae sa karito ng kanyang anak. Diyos ko, Kiko, ano ang dinala mo rito? Baka mapahamak tayo niyan. Ang boses ni Aling Nene ay nanginginig sa kaba. Ang kanilang buhay ay puno na ng utang at gutom, at ang pagdadala ng isang taong halos bangkay na ay tila isang hatol ng kapahamakan. Nakita ko po siya sa talahiban, Nay. Inilibing po siya ng buhay. Hindi ko po siya kayang iwan doon. Umiiyak na sagot ng bata. Tumingin si Aling Nene sa mukha ng babae. Sa kabila ng putik at mga sugat, nakikita niya ang kagandahang hindi kabilang sa kanilang mundo. Ngunit mas nangingibabaw sa kanya ang awa. Inabot niya ang isang timba ng tubig at isang lumang t-shirt na kupas na ang kulay. Dahan-dahan nilang nilinis ang katawan ni Mira. Ang bawat haplos ng basang tela sa kanyang balat ay tila naglalayo sa kanya sa lamig ng hukay. Ngunit habang nililinis ni Aling Nene ang noo ni Mira, napansin niya ang isang malalim na sugat. Makalipas ang ilang oras, unti-unting iminulat ni Mira ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay hindi ang marangyang chandelier ng kanyang kwarto, kundi ang bubong na butas-butas kung saan tumutulo ang tubig ulan patungo sa mga nakasahod na lata ng biskwit. Ang bawat patak ng tubig sa lata ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa loob ng tahimik na silid. Sinubukan ni Mira na bumangon, ngunit ang kanyang buong katawan ay parang tinurukan ng libu-libong karayom sa sakit. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang uri ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, magaspang, marumi, at wala na ang singsing na dati ay naroroon. Nasaan ako? Bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay tila banyaga sa kanyang sariling pandinig. Lumapit si Kiko, hawak ang isang baso ng maligamgam na tubig. Andito po kayo sa bahay namin, ligtas na po kayo. Tumingin si Mira sa bata, pagkatapos ay kay Aling Nene na nakatayo sa sulok. Ang kanyang isip ay tila isang malawak na disyerto, walang alaala, walang pangalan, walang mukha na pamilyar. Sinubukan niyang hanapin ang sarili sa loob ng kanyang utak, ngunit tanging isang imahe ng bumabagsak na lupa ang kanyang nakikita. Sino? Sino ako? Ang tanong na ito ay binitawan niya kasabay ng pagtulo ng isang mainit na luha sa kanyang pisngi. Nagkatinginan si Aling Nene at Kiko. Ang katahimikan sa loob ng barong-barong ay nabasag lamang ng malakas na buhos ng ulan sa labas. Hindi po namin alam, ma'am, mahinang sagot ni Aling Nene. Nakita ka lang ng anak ko sa hukay. Wala ka ring dalang kahit anong pagkakakilanlan. Tumayo si Mira at dahan-dahang lumapit sa isang maliit na piraso ng basag na salamin na nakadikit sa dingding. Sa ilalim ng madilaw na ilaw, nakita niya ang isang babaeng tila galing sa impyerno. Ang kanyang buhok ay gusot-gusot, ang kanyang balat ay puno ng galos at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na hindi nabubura ng tubig. Hindi niya kilala ang babaeng nasa salamin. Ang lahat ng alaala ng pagiging isang bilyonaryo, ang mga lupain, ang kumpanya, at maging ang mukha ng kanyang kapatid na si Isabel ay tila muling nabaon sa ilalim ng putik. Wala akong maalala. Huling sambit ni Mira bago muling nanghina ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig na semento, yakap-yakap ang sarili habang ang kanyang mundo ay patuloy na gumuho sa gitna ng kawalan. Sa sandaling iyon, ang tanging katotohanang alam niya ay ang lamig ng sahig at ang init ng tubig na ibinigay ng batang estranghero. Ang makapangyarihang si Mira Alonso Castillo ay patay na sa kanyang sariling isipan at ang tanging natitira ay si Beth. Isang babaeng walang nakaraan,
at may kinabukasang kasing labo ng tubig sa estero. Ang bawat kalyo sa aking palad ay tila isang bagong wika na hindi ko matutunan, at ang bawat sugat mula sa pagkuskos ng maruming damit ay paalala na hindi ako kabilang sa mundong ito kahit na wala akong ibang matuluyan. Isang linggo na ang lumipas simula nang huling marinig ni Mira ang tunog ng sarili niyang pangalan na ngayon ay pinalitan na ng Beth. Sa loob ng munting barong-barong ni Aling Nene sa Tondo, ang bawat umaga ay nagsisimula sa usok ng nagsisindang uling at amoy ng pritong tuyo na kumakapit sa kanyang buhok. Para kay Beth, ang bawat kilos ay isang pagsubok. Sinubukan niyang maglaba sa isang batyang puno ng bula, ngunit ang kanyang mga kamay na dati ay tanging pluma at mamahaling tela lamang ang hinahawakan ay agad na namula at nagsugat. "Hayaan mo na yan, Beth. Ako na ang tatapos." Malambing na wika ni Aling Nene habang inaabot ang sabon. "Hindi yata sanay sa hirap ang mga kamay mo, anak." Napatingin si Beth sa kanyang mga daliri. "Pasensya na po, Nay Nene. Gusto ko lang pong makatulong sa inyo. Nararamdaman ko pong pabigat lang ako rito." Sa labas ng kanilang bahay, ang mga kapitbahay na pinangungunahan ni Aling Puring ay hindi tumitigil sa pagbulong. Ang kanilang mga boses ay tila mga bubuyog na naghahatid ng tsismis sa bawat sulok ng eskinita. "Tingnan mo yang si Beth. Akala mo kung sinong prinsesa kung kumilos." Pagkutya ni Aling Puring habang nagpapaypay gamit ang isang lumang dyaryo. "Saan ba galing yan? Baka naman may atraso yan kaya itinapon sa hukay. At itong si Nene naman, nagpapasok ng kung sino-sino, halos wala na nga silang makain ng anak niya." Narinig iyon ni Beth. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao na kasalukuyang naghahanap ng pundasyon. Yumuko siya. Pilit na itinatago ang mga luhang gustong kumawala. Ngunit bago pa man siya tuluyang mahiya, lumabas si Aling Nene at hinarap ang mga marites ng eskinita. "Puring, kung wala kayong magawang mabuti, itikom nyo na lang ang mga bibig nyo. Tao ang dinala rito ng anak ko, hindi basura. At hanggang sa bahay ko siya nakatira, wala kayong karapatang saktan ang damdamin niya." Ang tapang ni Aling Nene ay nagbigay ng munting init sa nanlalamig na puso ni Beth. Sa gitna ng kahirapan, natutunan niyang ang tunay na pamilya ay hindi palaging nasa dugo, kundi sa mga taong handang tumayo para sa iyo sa harap ng mapanghusgang mundo. Isang hapon, habang tinutulungan ni Beth si Kiko na ayusin ang mga nakolektang basura, isang piraso ng tela ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay isang punit na bahagi ng telang seda. Kulay ginto at may borda ng pinong sinulid. Sa sandaling mahawakan ito ni Beth, ang kanyang mga daliri ay tila nagkaroon ng sariling isip. Dahan-dahan niyang naramdaman ang hibla, ang bigat at ang kalidad nito. French silk. Bulong niya nang hindi man lang nag-iisip. "Ano po iyon, Ate Beth?" Tanong ni Kiko na puno ng kuryosidad. Napatitig si Beth sa tela. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. "Hindi ko alam, Kiko. Pero parang alam ko kung ano ang telang ito. Parang madalas ko itong hawakan noon." Samantala, sa loob ng malamig at tahimik na mansyon ng mga Alonso, isang magkaibang dula ang nagaganap. Nakaupo si Javier sa dulo ng mahabang mesa, hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey. Sa harap niya ay ang telebisyon kung saan ipinapakita ang kanyang sariling mukha. Puno ng pekeng luha, humihingi ng tulong sa publiko para mahanap ang kanyang nawawalang hipag na si Mira. "Galing mo talagang umarte, Javier," mahinang wika ni Isabel habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay may malalalim na bilog sa ilalim dahil sa puyat. "Pero hanggang kailan natin ito itatago? Gabi-gabi kong naririnig ang boses ni ate. Pakiramdam ko, tinitingnan niya tayo mula sa dilim." Lumingon si Javier, ang kanyang mukha ay biglang naging madilim at nakakatakot. "Tumahimik ka, Isabel. Ginawa natin ito para sa atin. Wala na si Mira.
Patay na siya sa ilalim ng lupang iyon. Ang dapat mong isipin ay kung paano natin pipirmahan ang mga papeles sa susunod na linggo para tuluyan ng mapunta sa atin ang kumpanya. Hindi nila alam, sa kabilang bahagi ng mansyon, ang matandang tagapagsilbi na si Manang Lydia ay may nahanap sa basurahan ng kwarto ni Javier. Isang maliit na bote ng gamot na walang label, ngunit may natitira pang amoy na pamilyar sa kanya. Ang amoy na naramdaman niya sa huling gabi bago mawala si Mira. Itinago niya ito sa kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay puno ng hinala at panalangin. Bumalik ang eksena sa tondo. Ang gabi ay nabulabog ng malalakas na yabag ng sapatos sa semento at ang marahas na pagkalampag sa pintuang yero ni Aling Nene. "Nene, lumabas ka riyan. Alam naming andyan ka." Sigaw ng isang lalaking may malat na boses. Siya si Mang Boyet, ang kilalang tauhan ng pautangan sa lugar. Nanginginig na lumabas si Aling Nene, hawak ang laylayan ng kanyang duster. "Boyet, parang awa mo na. Bukas pa ang bayad ko. Wala pa kaming kinikita ni Kiko ngayon." "Anong bukas? Sabi mo nung isang linggo, bukas din. Pagod na kami sa mga palusot mo. Kung wala kang pambayad, kukunin namin itong TV nyo at kahit ano pang gamit na may halaga rito." Pilit na itinulak ni Boyet ang pinto, dahilan upang matumba si Aling Nene sa sahig. Nakita ito ni Beth mula sa kusina. Sa isang sandali, ang lahat ng takot at pagkalito sa loob ni Beth ay napalitan ng isang malamig at matalas na awtoridad. Hindi siya nag-isip. Lumakad siya ng diretso at humarang sa pagitan ni Aling Nene at ng mga lalaki. Itinindig niya ang kanyang likod, itinaas ang kanyang baba, at tinitigan si Boyet ng direkta sa mga mata. Isang tingin na tila nanggagaling sa isang taong sanay na mag-utos sa libu-libong tauhan. "Umalis kayo rito." Ang boses ni Beth ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay puno ng kapangyarihan na tila yelo sa lamig. "Wala kayong karapatang pumasok sa bahay na ito nang walang pahintulot. At kung hahawakan niyo muli ang matandang ito, sinisiguro ko sa inyong pagsisihan niyo ang gabing ito." Natigilan si Boyet at ang kanyang mga kasama. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila bumigat. Hindi nila alam kung bakit, pero ang babaeng gusgusin na nasa harap nila ay biglang nagmukhang isang higante. "Sino ka ba?" Utal na tanong ni Boyet, habang hindi namamalayang umaatras ang kanyang mga paa. "Hindi iyon mahalaga," sagot ni Beth. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. "Ang mahalaga ay ang batas. At sa oras na ito, kayo ang lumalabag. Umalis na kayo bago ko pa maalala kung sino ang dapat kong tawagan para mabulok kayo sa kulungan." Sa kabila ng kanyang kawalan ng alaala, ang kaluluwa ni Mira Alonso Castillo ay nagsimulang gumising at ang tondo ang magiging unang saksi sa kanyang pagbabalik. Ang bawat patak ng pawis na umaagos mula sa aking noo patungo sa maruming sahig ay tila mga butil ng pag-asa. Bawat isa ay nagpapatibay sa ugnayan ng isang pamilyang hindi ko kadugo, ngunit handang mamatay para sa akin. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang munting barong-barong matapos umalis ni Boyet. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabigat na paghinga ni Aling Nene at ang malayo, ngunit paulit-ulit na pagtahol ng mga aso sa eskinita. Nakatayo pa rin si Beth sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginginig, habang unti-unting nawawala ang adrenaline na bumalot sa kanya kanina. "Beth! Anak!" Mahinang tawag ni Aling Nene, habang pilit na tumatayo mula sa pagkakasubsob. "Saan mo natutunan ang ganoong klaseng pakikipag-usap? Para kang hindi taga rito." Lumingon si Beth at ang matalim na kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding kalituhan. "Hindi ko po alam, Nay Nene. Bigla na lang po itong lumabas sa bibig ko. Pakiramdam ko ay madalas ko itong gawin noon. Ang mag-utos, ang manindigan." Lumapit si Kiko at niyakap ang binti ni Beth.
Salamat po, Ate Beth. Akala ko po ay kukunin na nila ang lahat sa amin. Dahan-dahang hinaplos ni Beth ang buhok ng bata. Sa sandaling iyon, ang damdamin ng utang na loob. Ang utang na loob na dati ay isang konsepto lamang sa kanya, ay naging isang malalim at nanunuot na realidad. Ang pamilyang ito ang nagligtas sa kanya mula sa hukay. At ngayon, ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon sa pagprotekta sa kanila. Nang sumunod na umaga, imbes na hayaan si Aling Nene na mag-isang mag-ayos ng kanyang mga paninda, kinuha ni Beth ang lumang kwaderno ng listahan ng mga utang at benta ng matanda. Habang tinitingnan ang mga numero, ang kanyang isip ay tila isang mabilis na makina. Nakita niya ang mga butas, ang mga maling kwenta, at ang halatang panloloko ng supplier ng isda kay Aling Nene. Nay, dinadaya kayo sa timbang. Seryosong sabi ni Beth habang mabilis na isinusulat ang tamang komputasyon. At ang patong nyo sa bawat kilo ay hindi sapat para mabayaran ang interes ng utang nyo kay Boyet. Kailangan nating baguhin ang sistema nyo sa pagtitinda. Napakamot sa ulo si Aling Nene. Ano bang sistema ang sinasabi mo, Beth? Basta makabenta ako ng ilang tumpok, sapat na yon para sa hapunan. Hindi po sapat ang sapat lang, Nay. Sagot ni Beth na tila muling bumabalik ang kanyang pagiging CEO. Kailangan nating kumita ng higit pa para tuluyan na tayong makalaya sa mga taong yon. Hayaan niyo po akong tumulong sa inyo sa palengke ngayong araw. Habang abala sila sa tondo, sa loob ng mansyon ng mga Alonso, tila isang laso na unti-unting kumakalat ang tensyon. Nakaupo si Javier sa kanyang opisina. Tinitingnan ang mga dokumento ng kumpanya, ngunit hindi siya makapag-focus. Bawat kaluskos ng dahon sa labas ng bintana ay tila mga yabag ni Mira na naglalakad pabalik sa kanya. Pumasok si Isabel, hawak ang isang baso ng gatas na nanginginig sa kanyang palad. Javier, tumawag ang bangko. Nagtataka sila kung bakit may mga malalaking transfer ng pera mula sa account ni Ate Mira patungo sa isang offshore account. Baka mag-imbestiga ang board of directors. Hayaan mo silang mag-imbestiga, bulyaw ni Javier bago tumayo at marahas na hinablot ang braso ng asawa. Isabel, listen to me. Gaslighting is not just a word, it's a tool. Sasabihin natin sa kanila na si Mira ang nag-utos niyon bago siya umalis. Si Mira ang may kasalanan ng lahat ng gusot na ito. Intindihin mo, wala na siya. Walang makakapagtanggol sa kanya. Pero Javier, paano kung nagkamali tayo? Wala nang bawian ito. Ang sigaw ni Javier ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Mag-ayos ka ng sarili mo. May event tayo mamaya para sa charity. Kailangang magmukha tayong nagdadalamhati, ngunit matatag. Sa manantala, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw sa palengke, si Beth ay abala sa pagtitinda ng isda. Hindi siya ang tipikal na tindera. Ang bawat kilos niya ay may sistema. Ang kanyang paraan ng pagtawag sa mga mamimili ay magalang ngunit nakakakuha ng atensyon. Sa loob ng ilang oras, naubos ang tinda ni Aling Nene, isang bagay na hindi nangyayari sa loob ng maraming buwan. Ang galing mo, Ate Beth. Tuwang-tuwang sabi ni Kiko habang nagbibilang sila ng kinita sa tabi ng kalsada. Pauwi na sila nang biglang humarurot ang isang marangyang itim na Mercedes-Benz sa kahabaan ng bakubakong kalsada malapit sa estero. Mabilis ang takbo nito at dahil sa tindi ng ulan kagabi, may malaking vugho ng tubig at putik sa gitna ng daan. Ang tunog ng gulong na humahampas sa tubig ay tila isang babala. Isang malaking tilamsik ng maduming tubig ang humampas sa katawan ni Beth. Dinaluyan ng putik ang kanyang kupas na duster at ang kanyang mukha. Napahinto si Beth. Ang lamig at dumi ng tubig ay tila muling nagpaalala sa kanya ng gabi sa hukay. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Bawat tibok ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Dahan-dahang bumagal ang sasakyan dahil sa trapiko sa unahan. Sa loob ng sasakyan, bahagyang ibinaba ang bintana dahil sa init ng makina. Doon,
Sa likod ng mamahaling salamin, nakita ni Beth ang isang pamilyar na profile. Ang ayos ng buhok, ang suot na mamahaling perlas sa tenga, at ang mga mata na puno ng takot at pagtatago. Si Isabel. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Para kay Isabel, ang nakita niya ay isang tinderang puno ng putik, gusgusin at mukhang pulubi. Ngunit may isang bagay sa mga mata ng tinderang iyon na nagpatigil sa pintig ng kanyang puso. Isang matalas, nanunuring tingin na tila humuhukay sa kanyang kaluluwa. Ate Mira, pabulong na tanong ni Isabel sa kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, muling umandar ang sasakyan, iniwan si Beth na nakatayo sa gitna ng putikan. Hawak ang munting kinita ni Aling Nene. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng pader na naghahati sa pagitan ni Beth at ni Mira ay nagsimulang magkaroon ng malaking bitak. Ang mukha ni Isabel ay tila isang susi na pilit na nagbubukas sa isang kandadong puno ng kalawang sa kanyang isipan. Kilala ko ang babaeng iyon, mahinang sambit ni Beth, habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa mag-iwan ito ng mapulang marka. Ang bawat kislap ng isang hiyas ay hindi lamang nagpapakita ng yaman, kundi nagtatago rin ng mga anino ng nakaraan na pilit nating ibinabaon ngunit pilit ding bumabalik sa bawat tama ng liwanag. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel habang hinahawakan ang kanyang baso ng alak sa loob ng kanilang marangyang silid. Ang bawat lagok ng inumin ay hindi sapat para pawiin ang imahe ng babaeng nakita niya sa eskinita. Ang babaeng tila galing sa ilalim ng lupa, balot ng putik, ngunit may mga matang tila sumasakal sa kanyang konsensya. Javier, nakita ko siya. I swear, kamukha siya ni Ate Mira. Halos pasigaw na, sabi ni Isabel, nang pumasok ang asawa sa silid. Lumapit si Javier. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Marahas niyang kinuha ang baso mula kay Isabel at inilapag ito sa lamesa ng walang pakundangan. Isabel, stop it! You're losing your mind. Gutom lang yan o baka naman masyado kang nagpapadala sa guilt mo. Patay na ang kapatid mo. Ako mismo ang nakakita habang tinatabunan siya ng lupa. Impossible ang sinasabi mo. Pero ang mga mata niya, Javier. Ang paraan ng pagtingin niya. Listen to me. Sigaw ni Javier habang hinahawakan ng mahigpit ang magkabilang balikat ni Isabel. Ang kanyang mga kuko ay tila baon na sa balat nito. Walang Mira Alonso na babalik. Ang nakita mo ay isang pulubi, isang basura sa tondo. Huwag mong sirain ang lahat ng pinaghirapan natin dahil lang sa isang ilusyon. You're just tired. Take your pills and sleep. Habang pilit na sinusupil ni Javier ang takot ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pananakot, sa munting dampa sa tondo, isang kakaibang liwanag ang nagsisimulang sumibol sa gitna ng kadiliman. Nakaupo si Beth sa papag, suot ang tuyo na ngunit luma at kupas na damit na ibinigay ni Aling Nene. Nililinis niya ang kanyang mga paa mula sa putik na tumalsik kanina, ngunit ang kanyang isip ay nananatiling nakatali sa mukha ng babaeng nasa loob ng mamahaling sasakyan. May kung anong kirot sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Isang halo-halong galit, pananabik at matinding pagtataksil. Ate Beth, tignan niyo po ang nahanap ko. Masayang tawag ni Kiko. Lumapit ang bata. Bitbit ang isang munting supot na plastik na puno ng dumi. Doon ko po ito nakuha sa lugar kung saan ko kayo nakita. Akala ko po ay bato lang, pero kumikislap po siya nung nahugasan ko ng konti. Inabot ni Kiko ang isang bagay na balot pa rin ng tuyong putik. Dahan-dahan itong tinanggap ni Beth. Sa simula, mukha lamang itong isang matigas na tumpok ng dumi. Ngunit nang kuskusin niya ito, gamit ang laylayan ng kanyang duster, isang matalas na kislap ang tumama sa kanyang mga mata. Isang trambong hugis paru-paro, gawa sa purong ginto at nalamutian ng maliliit, ngunit napakalinaw na diamante. Sa sandaling mahawakan ni Beth ang hiyas,
Tila isang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang kanyang paningin ay biglang nagdilim at napalitan ng mga imahe. Isang silid na puno ng mababangong bulaklak, isang matandang babae na may malambot na kamay na itinutusok ang trambong ito sa kanyang dibdib. Ang boses na nagsasabing, ang paru-parong ito ang magpapaalala sa iyo na kaya mong lumipad kahit gaano kabigat ang iyong pinagdaraanan, Mira. Mira, mahinang bulong ni Beth. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang bawat diamante sa paru-paro ay tila naging mga matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang utak. Napahawak si Beth sa kanyang ulo, ang kanyang mga kuko ay pilit na humahanap ng lunas sa matinding sakit na tila naghahati sa kanyang bungo. Beth! Anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Aling Nene na agad lumapit at niyakap ang nangangatog na katawan ng dalaga. Hindi makasagot si Beth. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang pandinig na tila tunog ng libu-libong pakpak ng paru-paro. Ang bawat alaala ay pilit na sumisiksik sa isang pintuang matagal na nakasara at kinalawang. Ang sakit ay pisikal. Ang sakit ay tila sinusunog ang kanyang bawat selula. Ang paru-paro. Tanging nasambit ni Beth bago siya tuluyang mawalan ng malay sa bisig ni Aling Nene. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, habang ang pawis ay umaagos sa kanyang maputlang mukha, si Aling Nene ay nanatiling nasa tabi niya, marahang hinahaplos ang kanyang noo at humuhuni ng isang malungkot na himig. Ito ang kanyang paraan ng pagpapatahan, ang kanyang paraan ng paghilom sa isang kaluluwang sugatan. Nay, bulong ni Beth sa kanyang panaginip, ngunit hindi si Aling Nene ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang sarili niyang ina, na ang mukha ay dahan-dahang nagiging mukha ni Aling Nene. Nang dahan-dahang humupa ang sakit at muling tumahimik ang paligid, naiwan ang hiya sa sahig, kumikislap sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya. Ngunit may isang bagay na napansin ni Kiko habang pinupulot ito. Sa likod ng paru-paro, may nakaukit na maliliit na letra. Hindi ito pangalan ni Mira. Ang nakaukit ay MAC, utang na loob. Ang misteryong ito ay tila isang mitya na handang sumabog. Bakit ang isang mamahaling hiyas ay may nakaukit na salitang madalas sambitin ng mga mahihirap? At bakit ang mga letrang MAC ay tila nagpapabilis sa tibok ng puso ni Aling Nene nang makita niya ito? Habang natutulog si Beth sa ilalim ng init ng luma nilang kumot, ang kanyang bibig ay bahagyang gumalaw. Isang pangalan ang lumabas, hindi bilang tawag, kundi bilang isang sumpa na puno ng pait. Isabel? Bakit? Ang katahimikan ng gabi sa tondo ay nabasag ng isang malakas na kulog. Tila hudyat na ang bawat lihim na ibinaon sa putik ay nakatakda ng lumitaw, anuman ang halaga ng katotohanang kaakibat nito. Ang bawat piraso ng alaala na bumabalik sa aking isipan ay tila mga bubog ng salamin na dahan-dahang itinatambak sa aking dibdib, matalim, masakit at nag-iiwan ng mga sugat na hindi kayang hilumin ng kahit anong gamot. Dahan-dahang iminulat ni Mira ang kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito ang mga mata ni Beth na puno ng kalituhan at kawalan ng malay. Ang mga mata ngayon ay tila dalawang lawa ng apoy at yelo. Matalim, malalim, at puno ng isang uri ng pait na tanging ang isang taong namatay at nabuhay muli ang makakaunawa. Nakatitig siya sa bubong na yari sa kalawang na yero. Naririnig niya ang malayo at mahinang pag-uusap ni Aling Nene at Kiko sa labas ng munting silid. Ang amoy ng nilagang saging at ang halumigmig ng hangin sa tondo ay pilit na humahalo sa kanyang diwa, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Tila bumabalik ang bawat segundo ng gabing iyon sa kanyang gunita. Nararamdaman niya muli ang tamis ng alak na hinaluan ng laso ng sarili niyang kapatid. Naririnig niya ang bawat tunog ng pala na humahampas sa lupa, ang tunog na naging huling musika ng kanyang dating buhay. Ang bawat salita ni Javier
Ang bawat hikbi ni Isabel na puno ng kataksilan ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Isabel, ang bulong ni Mira ay halos hindi marinig, ngunit puno ito ng bigat na tila kayang gumuho ng isang buong gusali. Bumangon siya ng dahan-dahan. Ang sakit sa kanyang katawan ay naroon pa rin, ngunit ang galit na nag-aalab sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang pisikal na pagdurusa. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati ay nagpapatakbo ng isang imperyo, ngayon ay puno ng kalyo at dumi ng eskinita. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi siya makapaniwala na ang mundong binuo niya sa loob ng maraming taon ay gumuho dahil lamang sa sakim na puso ng mga taong itinuring niyang buhay. Ang pag-ibig na ibinigay niya ay sinuklian ng isang hukay. Ang tiwalang itinanim niya ay inani bilang isang hatol ng kamatayan. Pumasok si Aling Nene, dala ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Agad na nagbago ang anyo ni Mira. Mabilis niyang itinago ang talim sa kanyang mga mata at ibinalik ang anyo ni Beth. Hindi pa ito ang tamang panahon para malaman nila kung sino siya. Kailangan muna niyang ayusin ang bao sa loob ng kanyang sarili. Gising ka na pala, Beth. Kumain ka muna para bumalik ang lakas mo. Malambing na wika ni Aling Nene. Nag-alala kami ni Kiko sa'yo kanina. Mukhang masama ang naging panaginip mo. Tinanggap ni Mira ang mangkok. Ang init ng sabaw sa kanyang palad ay tila isang paalala na siya ay humihinga. Humihinga pa rin. Salamat po, Nay Nene. Medyo masakit lang po ang ulo ko. Pero ayos na po ako. Sigurado ka ba, anak? Kanina ay kung ano-anong pangalan ang binabanggit mo. May kilala ka bang Isabel? Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Mira sa tanong na yon. Isang munting katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikan na tila puno ng mga lihim na hindi pa handang lumabas. Wala po, Nay. Baka po dahil lang sa lagnat kaya kung ano-ano ang nasasabi ko. Pagsisinungaling ni Mira habang ang kanyang puso ay sumisigaw ng katotohanan. Habang nagpapanggap na kumakain, ang isip ni Mira ay mabilis na gumagawa ng plano. Hindi siya maaring manatili lang dito habang ninanakaw ni Javier ang kanyang pinaghirapan. Ngunit paano siya babalik? Sino ang paniniwalaan niya? Sa mundong dati niyang ginagalawan, lahat ay tila may presyo. Tanging sina Aling Nene at Kiko lamang ang nagbigay sa kanya ng lahat nang walang hinihinging kapalit. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Naalala niya ang lahat ng pagkakataon na naging mailap siya sa mga taong nasa ibaba, ang mga taong tulad ni na Aling Nene, na tanging ang dangal at pagmamahal ang pinanghahawakan. Ang utang na loob na nakaukit sa likod ng paru-parong hiyas ay tila isang sumpa na ngayon ay nagbibigay ng bagong direksyon sa kanyang buhay. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na sulok ng isang lumang simbahan, nakatayo si Manang Lydia. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Kanina pa siya nagmamasid, naghihintay sa isang aninong alam niyang darating. Isang balita ang nakarating sa kanya tungkol sa isang babaeng nakatira sa tondo na kamukha ni Mira. Narinig niya ang mahinang yabag ng sapatos sa lumang kahoy na sahig ng simbahan. Ang tunog ng bawat hakbang ay tila isang tibok ng puso sa gitna ng katahimikan. Isang lalaking naka-Amerikana ang lumitaw mula sa mga anino. Nahanap mo na ba siya? Tanong ng lalaki. Ang boses ay seryoso at puno ng awtoridad. May mga sabi-sabi, Attorney Sandoval. Ngunit kailangan ko munang makasiguro kung buhay nga ang senyora, nasa malaking panganib siya. Sagot ni Manang Lydia. Hanapin mo siya bago pa siya mahanap ni Javier. Dahil sa oras na malaman ni Javier na buhay si Mira, gagawin niya ang lahat para tuluyan na siyang ibaon sa limot. Samantala, sa labas ng barong-barong, nakatayo si Mira sa dilim. Nakatingin siya sa malayo, sa mga nagtataasang gusali ng Makati na dati ay kanyang pinaghaharian. Ang ulan ay dahan-dahang pumapatak. Bawat butil
ay tila luha ng langit na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay hindi na punong-puno ng takot. Ito ay puno na ng isang malamig at matalas na desisyon. Ang bawat segundo ng pagdurusa niya sa eskinita ay magiging pambayad sa bawat kasalanan ng mga nagtaksil sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang munting kamay ang humawak sa kanyang duster. "Ate Beth, bakit po kayo umiiyak?" tanong ni Kiko. Ang mga mata nito ay puno ng inosenteng pag-aalala. Yumuko si Mira at niyakap ang bata. Ang bawat hikbi niya ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkilala sa isang pag-ibig na hindi niya nakita sa gitna ng kanyang kayamanan. "Huwag kang mag-alala, Kiko. Magiging maayos din ang lahat," bulong niya. Ngunit sa loob-loob ni Mira, alam niyang ang bagyong paparating ay hindi titigil hanggat hindi nito nililinis ang bawat dumi ng nakaraan. Ang tanong na lamang ay, sino ang mananatiling nakatayo kapag huminto na ang ulan? Ang bawat katotohanan ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humahati sa aking puso. Hindi lamang dahil sa sakit ng pagtataksil ng aking dugo, kundi dahil sa bigat ng kasalanang nagawa ko sa mga taong nagligtas sa aking buhay ng walang pag-aalinlangan. Sa loob ng isang lumang kapilya sa kanto ng eskinita, kung saan ang amoy ng natutunaw na kandila at alikabok ay nanunuot sa bawat sulok, nagtagpo ang mga mata ni Mira at Manang Lydia. Ang matanda ay halos mapaluhod sa semento nang makita ang kanyang senyora. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng nasa harap niya, na suot ang kupas na duster at tsinelas na manipis, ay ang dating makapangyarihang Mira Alonso Castillo. "Senyora, Diyos ko, buhay kayo." Ang hikbi ni Manang Lydia ay pilit niyang tinitisod upang hindi makaakit ng atensyon. Inakala naming tuluyan na kayong nawala." Hinawakan ni Mira ang mga nanginginig na kamay ng matanda. "Lydia, makinig ka. Patay na si Mira Castillo para sa kanila. At kailangang manatiling ganoon hanggat hindi ko pa nababawi ang lahat. Kumusta ang kumpanya? Kumusta ang kapatid ko?" Gulo-gulo na ang lahat, senyora. Si Javier, unti-unti nang ibinebenta ang mga ari-arian niyo. Sinasabi niya sa board na kailangan ng pondo para sa paghahanap sa inyo, pero alam kong ibinubulsa niya ang pera. At si Ma'am Isabel, tila nawawala na sa sarili. Palagi siyang nakakulong sa kwarto niyo, umiiyak at nagsasalita mag-isa. Tumigas ang anyo ni Mira. "Hayaan mo silang mabulok sa sarili nilang takot. Pero kailangan ko ng mga dokumento, Lydia. Ang tunay na ledger na itinatago ni Javier sa safe sa opisina. Doon ko malalaman kung sino ang kasabwat niya sa labas." Bago sila maghiwalay, may iniabot na lumang envelope si Manang Lydia. "Senyora, may nahanap po ako sa mga lumang gamit ni Javier bago pa mangyari ang aksidente niyo. Mga records ito ng mga empleyadong tinanggal niya noon." Pagbalik sa munting barong-barong, naupo si Mira sa papag habang wala sina Aling Nene at Kiko. Binuklat niya ang envelope. Ang bawat pahina ay tila isang sampal ng katotohanan. Ngunit nang makita niya ang isang pamilyar na pangalan, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Ricardo de la Cruz, Senior Accountant, terminated for embezzlement. Nakalakip doon ang isang litrato. Isang lalaking may seryosong mukha, ngunit may mabubuting mata. Ang lalaking nasa litratong nakasabit sa dingding ng bahay ni Aling Nene. Ang asawa ni Nene. Ang ama ni Kiko. Biglang bumalik ang alaala ni Mira. 8 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang isang gabi sa kanyang opisina kung saan dinala ni Javier ang mga ebidensya laban sa isang accountant. Naalala niya kung gaano siya kabilis maniwala sa kanyang bayaw. Naalala niya ang malamig niyang utos na tanggalin ng lalaki at kasuhan ito nang hindi man lang pinakikinggan ang panig nito. "Diyos ko!" bulong ni Mira, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Ako ang pumatay sa kinabukasan nila. Dahil sa kanyang maling desisyon,
Nawalan ng trabaho si Ricardo. Namatay ito sa sama ng loob at sakit dahil sa kahihiyang hindi naman nito ginawa. Dahil sa kanya, lumaki si Kiko sa hirap. Dahil sa kanya, kailangang mag-alila ni Aling Nene sa eskinita para lamang may makain. At sa kabila ng lahat ng iyon, ang pamilyang ito pa rin ang humukay sa kanya mula sa putik. Ang pamilyang sinira niya ang siyang nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Ang utang na loob na nakaukit sa kanyang hiyas ay hindi pala tungkol sa pasasalamat ng iba sa kanya. Ito ay tungkol sa utang na kailangang bayaran ni Mira sa mga taong binalasubas niya ang dangal. Nabalik ang diwa ni Mira nang marinig niya ang masayang boses ni Kiko sa labas. Ate Beth, tingnan niyo po, may dala akong pandesal. Binigyan po ako ni Mang Jose kasi tinulungan ko siyang magbuhat ng arena. Pumasok ang bata, pawisan, ngunit ang nangiti ay abot tenga. Lumapit si Mira at niyakap ng mahigpit si Kiko. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa balikat ng bata. Bakit po kayo umiiyak, Ate Beth? May masakit po ba? Nag-aalalang tanong ni Kiko. Wala, Kiko. May naalala lang ako. Sagot ni Mira. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses. Pangako, Kiko. Pangako sa tatay mo. Hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo. Ibabalik ko ang lahat ng nawala. Hindi naintindihan ng bata ang sinabi ni Mira. Ngunit naramdaman niya ang init at katapatan sa bawat salita nito. Kinagabihan, habang natutulog na ang mag-ina, lumabas si Mira sa maliit na beranda na yari sa pinagtagnitagning kahoy at yero. Doon, sa gitna ng kadiliman ng eskinita, tiningnan niya ang mga nagtataasang gusali sa malayo, ang mga tore ng salamin at bakal na dating naging kaharian niya. Ngayon, mula sa ibaba, nakikita niya kung gaano kapandak ang kanyang pagkatao noon. Ang yaman na ipinagmalaki niya ay itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na dinurog ng kanyang sariling kamay, tulad ng pangarap ni Ricardo. Inilabas niya ang isang lumang cellphone na lihim na ibinigay ni Manang Lydia. Ang liwanag ng screen ay tila isang munting alitaptap sa gitna ng burak. Sa bawat pindot niya ng mga numero, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang bawat desisyon. The mud is cold, Javier, but the truth is starting to burn. Ang maikling mensahe na ipinadala niya sa numero ng kanyang bayaw bago tuluyang patay ng device at tanggalin ang SIM card. Alam niyang ang mensaheng ito ay tila isang mitya na magpapasiklab sa galit ng isang hayop na nasusukol. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng malamig na opisina ng mansyon, narinig ni Javier ang mahinang tunog ng notification sa kanyang lamesa. Nang mabasa ang mensahe, ang baso ng whiskey na hawak niya ay dahan-dahang dulas sa kanyang kamay. Bumagsak sa makapal na alpombra nang walang ingay, ngunit ang likido ay kumalat na parang mantsa ng dugo. Isabel! Isabel! Sigaw niya. Pilit na ginigising ang asawa na noon ay lunod sa epekto ng gamot na pampatulog. Ano ba, Javier? Anong nangyayari? Reklamo ni Isabel. Pikit mata pang bumabangon. Buhay siya. Sinisiguro ko sa'yo, buhay si Mira. Ang boses ni Javier ay puno ng malisya at takot na, Hindi pwedeng mangyari ito. Inilibing ko siya. Ako mismo ang nagbuhos ng lupa sa mukha niya. Halos pabulong na sigaw ni Javier habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Ang kanyang paghinga ay mabilis, tila isang hayop na nasusukol sa sarili nitong bitag. Napaupo si Isabel sa gilid ng kama. Ang kanyang buhok ay gulugusot at ang kanyang paningin ay nananatiling malabo dahil sa gamot. Javier, baka multo na ni ate ang nagpapadala niyan. Sinasabi ko sa'yo, hindi siya matahimik dahil sa ginawa natin. Walang multo, Isabel. Isang buhay na tao ang nagpadala nito. Marahas na hinablot ni Javier ang telepono at mabilis na nagdial ng isang numero. Hello? Hanapin mo ang source ng signal na ito. Ngayon din. At ihanda mo ang mga tauhan. May kailangang linisin sa mga eskinita sa labas ng lungsod. Kung kailangang sunugin ang buong barangay,
para lang mahanap ang daga na nagtatago doon, gawin niyo. Samantala, sa tahimik na dampa sa tondo, hindi mapakali si Mira. Ang kanyang pakiramdam ay tila isang babala ng paparating na unos. Tumingin siya kay Aling Nene na mahimbing na natutulog. Ang mukha nito ay puno ng kapayapaan sa kabila ng hirap ng buhay. Tumingin din siya kay Kiko, ang batang naging tagapagligtas niya, na ang munting kamay ay nakayakap pa rin sa kanyang lumang unan. Ang bawat tibok ng puso ni Mira ay tila isang paalala ng kanyang malaking pagkakasala sa pamilyang ito. Ang bawat buntong hininga niya ay puno ng hiya, ang matinding kahihiyan ng isang taong nabulag ng kapangyarihan at nakalimot sa halaga ng katarungan. Dahan-dahan siyang lumapit sa altar ni na Aling Nene kung saan nakalagay ang litrato ni Ricardo. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng munting lampara, hinawakan ni Mira ang frame. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. "Patawad, Ricardo?" Pabulong niyang sambit. Ang mga luha ay muling naglandas sa kanyang mga pisngi. "Hindi ko na maibabalik ang buhay mo. Pero pangako ko, ang katarungang ipinagkait ko sa iyo, ibibigay ko sa asawa at anak mo. Kahit ito na ang huling bagay na gawin ko sa mundong ito." Nabalik lamang ang diwa ni Mira nang makarinig siya ng kakaibang ingay mula sa labas. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga asong nag-aaway o ang tawanan ng mga lasing sa kanto. Ito ay ang mabigat at sabay-sabay na yabag ng mga bota sa semento at ang ugong ng makina ng malalaking sasakyan na dahan-dahang humihinto sa bungad ng eskinita. Ang bawat kalampag ng mga yero sa paligid ay tila nagbabadya ng panganib. Sumilip si Mira sa siwang ng kanilang pintuan. Sa dulo ng madilim na kalsada, nakita niya ang liwanag ng mga flashlight na mabilis na gumagalaw, papalapit sa kanilang direksyon. Ang mga anino ng mga lalaking may bitbit na mga kahoy at bote na may mitya ay dahan-dahang humahaba sa pader. Napahawak si Mira sa kanyang dibdib. Alam niya ang ibig sabihin nito. Hindi titigil si Javier hanggat hindi nito nabubura ang lahat ng bakas ng kanyang nakaraan, kahit mga hulugan ito ng pagkitil sa buhay ng mga inosenteng tao sa paligid niya. "Nay Nene, Kiko, gising!" Mahinang sigaw ni Mira habang pilit na ginigising ang mag-ina. "Kailangang nating umalis dito. Ngayon din." "Ano yon, Beth? Anong nangyayari?" Tanong ni Aling Nene, nalito pa sa pagkakagising. Ngunit bago pa man makasagot si Mira, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig mula sa kalapit na bahay. Kasunod ng biglang pagliyab ng isang kulay kahel na liwanag na tumanglaw sa buong eskinita. Ang amoy ng gasolina ay agad na humalo sa hangin, kasunod ng mga sigaw ng pagkabigla at takot ng mga kapitbahay. Ang apoy ay mabilis na gumagapang sa mga tuyong kahoy at plastik. Ang gabi na dapat ay puno ng katahimikan ay biglang naging isang impyerno ng init at usok. "Takbo!" Sigaw ni Mira habang mahigpit niyang hinahawakan ang kamay ni Kiko at inaalalayan si Aling Nene. Sa labas, ang kaguluhan ay tila walang katapusan. Nakita ni Mira ang isang itim na sasakyan sa dulo ng eskinita. Sa loob nito, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakaupo ng komportable, nanonood, habang ang mundo ni Mira ay muling tinutupok ng apoy. Hindi ito aksidente. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ang bawat liyab ng apoy na lumalamon sa mga barong-barong ay tila mga dila ng demonyo na humahalik sa madilim na langit at sa gitna ng init na nakakapaso ng balat. Mas masakit ang katotohanang ang apoy na ito ay mitya ng aking sariling nakaraan. "Huwag kang bibitaw, Kiko. Nay Nene, dito tayo." Ang sigaw ni Mira ay halos malunod sa dagundong ng naglalagablab na apoy at sa hiyawan ng mga taong nagtatakbuhan sa kalsada. Ang usok ay makapal at maitim, tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa bawat hininga. Nayakap ni Mira si Kiko sa kanyang tagiliran, habang ang kabilang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa nanginginig na bisig ni Aling Nene. Ang init ay hindi na matiis.
Ang mga dingding na yari sa plywood ay mabilis na nagiging abo at ang mga bubong na yero ay dahan-dahang lumalundo dahil sa tindi ng apoy. Ang mga gamit natin, ang litrato ng tatay mo, Kiko. Pagtangis ni Aling Nene, pilit na kumakawala sa hawak ni Mira upang balikan ang kanilang tanging alaala. Nay, huwag na. Mas mahalaga ang buhay niyo. Sigaw ni Mira. Ngunit sa isang iglap, kumawala si Kiko, ang bata, sa kanyang inosenteng pagnanais na isalba ang tanging hiyas na magpapatunay sa pagkatao ni Mira ay muling tumakbo pabalik sa loob ng kanilang nagbabagang bahay. Kiko, hindi. Bumalik ka rito. Ang sigaw ni Mira ay puno ng desperasyon. Hindi siya nag-isip. Binitawan niya si Aling Nene at mabilis na sumunod sa loob ng dampa na tila isang pugon sa init. Sa loob, ang bawat haligi ay gumagawa ng tunog ng pagkabali. Tila mga butong dinudurog. Nakita ni Mira si Kiko sa sulok. Pilit na kinukuha ang supot na plastik kung saan nakatago ang paru-parong hiyas at ang litrato ni Ricardo. Sa itaas ng bata, ang isang malaking poste ng kahoy ay dahan-dahan nang bumibigay. Kiko, dapa! Ang sigaw ni Mira ay kasabay ng kanyang pagtalon upang daganang ang bata. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy sa sahig ay tila isang malakas na pagyanig ng lupa. Naramdaman ni Mira ang matinding sakit sa kanyang likuran nang daplisang siya ng nagbabagang kahoy, ngunit hindi niya binitawan ang bata. Sa gitna ng usok at talsik ng mga baga, nakuha niya si Kiko at mabilis na kinaladkad palabas bago tuluyang gumuho ang buong istruktura. Nang makalabas sila, sinalubong sila ng umiiyak na si Aling Nene. Ang buong paligid ay naging kulay kahel. Ang amoy ng sunog na plastik at tela ay nanunuot sa bawat butas ng kanilang ilong. Hinihingal na napaluhod si Mira sa kalsada, yakap pa rin si Kiko na nanginginig sa takot. Tumingin siya sa dulo ng eskinita. Doon, sa loob ng itim na sasakyan na dahan-dahang umaandar palayo, nakita niya muli ang refleksyon ni Javier sa side mirror. Ang lalaking iyon ay hindi man lang bumaba. Pinanood lang niya ang pagdurusa ng mga tao na tila ba ito ay isang palabas sa sinehan. Ang galit na naramdaman ni Mira ay hindi na lamang para sa kanyang sarili. Ito ay galit para sa bawat pamilyang nawalan ng tirahan ngayong gabi. Ito ay galit para kay Kiko na muntik ng mamatay dahil sa kasakiman ng isang tao. Hindi niyo ako napatay sa hukay, hindi niyo rin ako mapapatay sa apoy. Ang bulong ni Mira ay puno ng panata, habang ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa naglalagablab na paligid. Dinala ni Mira sina Aling Nene at Kiko sa bakuran ng isang lumang simbahan, ang tanging lugar na hindi pa inaabot ng kaguluhan. Doon, nakita niya ang daan-daang tao na nawalan ng lahat, mga inang yakap ang kanilang mga sanggol, mga matandang nakatitig sa kawalan, at mga batang umiiyak dahil sa gutom at takot. Lumapit si Mira kay Aling Nene na ngayon ay tahimik na lang na umiiyak habang yakap ang plastik na isinalba ni Kiko. Kinuha ni Mira ang maruming kamay ng matanda. Nay Nene, makinig kayo sa akin. Ang boses ni Mira ay mahinahon ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Nawala ang bahay niyo dahil sa akin. Ang apoy na yon, ako ang pakay niyon. Patawarin niyo po ako. Tumingin si Aling Nene kay Mira. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka. Anong sinasabi mo, Beth? Bakit ka humihingi ng tawad? Hindi po ako si Beth. Ang pag-amin ni Mira ay kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Ako po si Mira Alonso Castillo at ang mga taong sumunog sa bahay niyo ay ang mga taong nagtangkaring pumatay sa akin. Natahimik si Aling Nene. Maging si Kiko ay napatitig sa kanyang ate Beth. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nabasag lamang ng malayo pang tunog ng mga sirena ng bumbero. Hindi ko po kayo pababayaan, patuloy ni Mira, habang itinatayo niya ang kanyang sarili
sa gitna ng mga bakwiit. Mula sa gabing ito, tapos na ang pagtatago ni Beth. Ibabalik ko ang lahat ng kinuha nila sa inyo, higit pa sa inaasahan nyo. Pero kailangan ko ang tulong nyo. Kailangan nating maging matatag. Tumayo si Mira at tumingin sa langit. Ang usok ay dahan-dahan nang kumakalat, ngunit ang mga bituin ay nananatiling nagniningning sa itaas. Inilabas niya ang paru-parong hiyas mula sa supot na hawak ni Kiko. Ang ginto nito ay hindi man lang nangitim sa kabila ng apoy. Ito ay nanatiling maningning, tila isang simbolo ng kanyang sariling kaluluwa. Sa isang madilim na sulok ng simbahan, isang anino ang dahan-dahang lumapit. Ito ay si Manang Lydia. Kasama ang isang lalaking may dalang mga dokumento, si Attorney Sandoval. Senyora, handa na po ang lahat. Bulong ni Attorney Sandoval. Ang bawat pirma mo na lamang ang hinihintay ng katarungan. Tumingin si Mira sa kanyang mga aninong tagapagtanggol, pagkatapos ay muling lumingon sa naglalagablab na direksyon ng tondo. Ang kanyang labi ay gumuhit ng isang matalim na ngiti. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagbabayad ng utang na loob at ang pagpaparusa sa mga taong umabuso sa kabutihan ng iba. Simulan na natin, wika ni Mira. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang tauhan ni Javier na nagkunwaring isa sa mga biktima ng sunog ang nakatitig sa kanila mula sa malayo. Hawak nito ang isang radyo at bumubulong. Boss, nahanap ko na siya. Kasama niya si Lydia at isang abogado. Ano ang susunod na utos? Ang boses sa kabilang linya ay malamig pa sa yelo. Huwag niyo siyang hahayaang makarating sa korte. Gawin niyo ang lahat, kahit dumanak ang dugo sa loob ng simbahan. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng gusaling ito ay tila isang dagok ng katarungan na matagal na nabaon sa ilalim ng lupa. At sa bawat pag-ikot ng pintuang kristal, unti-unting nadudurog ang kasinungalingang itinayo ng mga taong nagtaksil sa akin. Nakahanda na ba ang lahat, Attorney Sandoval? Ang tanong ni Mira habang tinitingnan ang kanyang sarili sa malaking salamin ng private elevator. Hindi na siya ang gusgusing si Beth. Suot niya ang isang eleganteng dark blue suit na ibinigay ni Manang Lydia. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng talim na kayang pumutol ng kahit anong bakal. Sa kanyang dibdib, nakatusok ang gintong paru-parong hiyas, ang simbolo ng kanyang muling paglipad mula sa abo ng tondo. Nasa loob na sila, senyora. Kasalukuyang nagaganap ang press conference. Inaanunsyo na ni Javier ang pagkuha sa posisyon mo bilang permanenteng chairman dahil sa deklarasyon ng iyong pagkamatay. Sagot ng abogado. Ang boses ay puno ng determinasyon. Sa loob ng malawak na conference hall, ang ingay ng mga kamera at ang pagkislap ng mga flash ay tila isang bagyo. Nakatayo si Javier sa likod ng podium. Suot ang isang itim na Amerikana. Ang kanyang muka ay may bakas ng pekeng pighati. Sa tabi niya, si Isabel ay nakasuot ng itim na belo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa panyo. Napakahirap para sa amin ang desisyong ito, wika ni Javier sa harap ng mga mikropono. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang debotong nagdarasal. Ngunit kailangang magpatuloy ang kumpanya para sa mga empleyado at para na rin sa legasya ni Mira. Kahit wala na siya, ang kanyang pangarap ay mabubuhay sa aming mga kamay. Isang malakas na palakpakan ang namayani sa silid. Ngunit sa gitna ng selebrasyon ng kasamaan, biglang bumukas ang malaking pintuan sa dulo ng hall. Ang bawat yabag ng sapatos na tumatama sa marmol na sahig ay tila isang tunog ng tambol na nagpapahinto sa tibok ng puso ng bawat naroroon. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Dahan-dahang lumingon ang mga reporter at ang kanilang mga kamera ay unti-unting bumaba. Napatayo si Javier. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng peking lungkot ay biglang nawalan ng kulay, naging kasing putla ng isang bangkay.
Si Isabelle naman ay napabitaw sa kanyang panyo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding sindak, tila nakakita ng isang multong galing sa kailaliman ng impyerno. Ang aking pangarap ay hindi kailanman mabubuhay sa mga kamay ng mga mamamatay tao. Ang boses ni Mira ay umalingaw-ngaw sa buong hall, malamig, matatag, at puno ng awtoridad. Lumakad si Mira nang diretso patungo sa podium. Ang mga reporter ay tila na hipnotismo, dahan-dahang tumatabi upang bigyan siya ng daan. Sa likod niya, nakasunod si Attorney Sandoval at si Manang Lydia na hawak ang isang makapal na folder. "Mamira?" Ang utal na sambit ni Javier, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ibabaw ng podium. "Imposible! Paano? Akala mo ba ay sapat na ang hukay at apoy para burahin ako, Javier?" Tumayo si Mira sa harap mismo ng kanyang bayaw. "Inilibing niyo ako ng buhay. Sinunog niyo ang mga inosenteng pamilya sa tondo para lamang itago ang inyong krimen. Ngunit narito ako, buhay na saksi sa inyong kawalang hiyaan. Nagsisinungaling siya. Hindi siya si Mira." Sigaw ni Javier sa harap ng mga kamera. Ang kanyang histerya ay nagsisimulang lumabas. "Isang impostora lang yan, guards! Ilabas ang babaeng ito!" Ngunit walang guard na gumalaw. Sa halip lumapit si Attorney Sandoval at itinaas ang isang dokumento. Narito ang forensic report at ang DNA test na isinagawa namin sa tulong ng mga awtoridad, deklara ng abogado. At higit sa lahat, narito ang tunay na ledger ng kumpanya na nagpapatunay sa bilyon-bilyong pisong ninakaw ni Javier Castillo at ang mga ebidensya ng tangkang pagpatay kay Senyora Mira. Humarap si Mira kay Isabel na ngayon ay nanginginig na sa pag-iyak. "Isabel, kapatid ko, binigyan kita ng lahat ng pagmamahal. Ngunit pinili mong manahimik habang tinatabunan ako ng lupa. Ang bawat butil ng lupang yon ay tila mga tinik sa puso ko. Pero hindi ako narito para maghiganti ng marahas. Narito ako para sa katarungan." Biglang lumapit si Aling Nene at Kiko mula sa likuran ni Mira. Ang anyo ng mga biktima ng sunog ay naging isang matinding sampal sa karangyaan ng hall. "Sila ang mga taong tinangka ninyong patayin para lamang makuha ang gusto nyo," turo ni Mira sa kanyang bagong pamilya. "Sila ang nagligtas sa akin ng ang sarili kong dugo ay nagtaksil sa akin." Dahil sa matinding pressure at takot, biglang bumigay si Isabel. Napaluhod siya sa sahig, humahagulgol. "Ate, patawarin mo ako. Si Javier, siya ang nagplano ng lahat. Pinilit lang niya ako. Ayaw ko talagang gawin iyon." "Tumahimik ka, Isabel!" sigaw ni Javier, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat salita nila ay nakuha ng mga kamera at napanood ng buong bansa ng live. Ang mga awtoridad na kanina pa naghihintay sa labas ay dahan-dahang pumasok. Ang tunog ng paglak ng mga posas sa mga kamay ni Javier ay tila isang matamis na musika para kay Mira. Ang lalaking dati ay naghari-harian ay dinalang palabas na parang isang basang sisiw. Sumisigaw pa rin ng mga pagbabanta. Nang mailabas na ang mga salarin, nabalot ng mabigat na katahimikan ng hall. Humarap si Mira sa mga kamera. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi isang malalim na pagod na may halong kapayapaan. Ang yaman ay nawawala, ngunit ang dangal at ang pag-ibig ng mga totoong tao ay mananatili kailanman. Wika niya. Lumingon si Mira kay Kiko at Aling Nene. Ang bata ay tumakbo patungo sa kanya at niyakap ang kanyang binti. Binuhat ni Mira ang bata sa harap ng lahat ng mga reporter. "Sila ang tunay kong pamilya," anunsyo niya, habang ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Mga luhang hindi na galing sa sakit, kundi sa tagumpay ng katarungan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Mira ang isang matinding pagkahilo. Ang bawat paligid ay muling naging malabo. Ang huling narinig niya ay ang pagtawag ni Kiko sa kanyang pangalan bago siya tuluyang bumagsak sa mga bisig ni Attorney Sandoval.
Ang bawat guhit sa monitor ng aking puso ay parang isang linyang naghihiwalay sa akin sa kamatayan. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng sakit, ang aking hininga ay nananatiling saksi sa katarungang hindi pa tapos ipaglaban. Dahan-dahang hinaplos ni Mira ang maliit na kamay ni Kiko. Ang bata ay nakatulog na sa gilid ng kanyang kama. Ang mukha ay payapa sa kabila ng hirap na pinagdaanan nila sa tondo. Sa kabilang bahagi ng silid, si Aling Nene ay tahimik na nagdarasal. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw sa bawat pagbigkas ng pasasalamat. Naramdaman ni Mira ang init ng luha sa kanyang mga mata. Sa gitna ng karangyaan ng ospital na ito, mas naramdaman niya ang tunay na yaman. Ang pagmamahal ng mga taong itinuring siyang pamilya noong wala siyang kahit na ano. Ngunit ang kapayapaang ito ay agad na nabasag ng dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Sandoval. Ang kanyang mukha ay seryoso at tila may dalang mabigat na balita. Hindi siya mag-isa. Kasama niya si Manang Lydia na tila hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Senyora, gising na po pala kayo. Mahinang wika ni Sandoval habang lumalapit sa kama. Kailangan nating mag-usap. Hindi pa tapos ang lahat. Ano yon, Attorney? Akala ko ay nasa kamay na ng batas si Javier. Tanong ni Mira. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses sa kabila ng panghihina. Si Javier ay isang con artist lamang, senyora. Ang bawat kilos niya, bawat pirma na ginawa niya sa likod mo ay may nagmamanipula. Paliwanag ni Sandoval. Inilabas niya ang isang makapal na folder at inilapag ito sa mesa. Nahanap namin ang mga bank records. Ang perang ninakaw ni Javier sa kumpanya ay hindi napunta sa kanya lahat. Kalahati nito ay dumadaloy sa isang offshore account na pagmamay-ari ni Don Alfonso Romano. Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Mira nang marinig ang pangalang iyon. Si Don Alfonso Romano ang pinakamalaking katunggaliri ng pamilyang Alonso sa loob ng 3 dekada. Ang lalaking laging nagnanais na tumulog sa kanilang kumpanya. Ibig mong sabihin, si Javier ay tauhan lamang ni Alfonso? Tanong ni Mira. Ang kanyang buong boses ay puno ng pait. Opo, senyora. At higit pa doon, si Alfonso ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng eskinita sa Tondo. Ang sunog na nangyari ay hindi lang para burahin ka, kundi para makuha rin ang lupa para sa kanyang bagong proyekto. At ngayon, ginagamit niya ang impluensya niya para pigilan ang paglilitis kay Javier. Naramdaman ni Mira ang matinding galit na muling nag-aapoy sa kanyang dibdib. Hindi lang siya ang biktima. Ang bawat pamilya sa Tondo, ang pamilya ni Kiko, ay naging biktima ng kasakiman ni Alfonso. Hindi ko hahayaang manalo ang taong iyon. Wika ni Mira, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matatalim na kislap. Kung ang yaman at kapangyarihan ang gusto niyang labanan, ibibigay ko sa kanya ang isang laban na hindi niya makakalimutan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Sandoval, isang nurse ang pumasok na may dalang isang malaking basket ng bulaklak. Ma'am, may nagpadala po nito para sa inyo. Kinuha ni Manang Lydia ang card na nakasabit sa mga rosas. Pagkabasa niya sa sulat, bigla siyang namutla at napahawak sa mesa. Senyora, ito po ang nakasulat. Inabot ni Mira ang card. Sa eleganteng papel, nakasulat ang mga salitang, ang mga paru-paro ay madaling mapitpit kung hindi sila marunong tumago. Mag-ingat ka sa iyong mga mahal sa buhay, Mira. Ang tondo ay simula pa lamang. Tiningnan ni Mira si Kiko na noon ay dahan-dahan nang nagigising. Ang takot ay gumuhit sa kanyang puso. Hindi para sa sarili, kundi para sa batang nagligtas sa kanya. Si Alfonso ay hindi lamang kumpanya ang gustong kunin. Handa itong manakit ng mga inosente para lamang manalo. Kailangan nating kumilos, Attorney Sandoval, ani Mira, habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang mga suwero sa kanyang kamay. Hindi tayo susuko sa takot. Tawagan mo ang lahat ng media at tawagan mo ang mga leader ng komunidad sa Tondo.
Gagamitin natin ang tanging bagay na wala kay Alfonso, ang boses ng katotohanan. Sa loob ng sumunod na 2 araw, kahit nasa loob pa ng ospital, si Mira ay nagpatakbo ng isang lihim na kampanya. Ginamit niya ang kanyang natitirang yaman para punduhan ang pagtatayo ng mga pansamantalang tirahan para sa mga biktima ng sunog. Ang bawat kwento ng paghihirap ng mga tao sa Tondo ay lumabas sa bawat dyaryo at telebisyon na iniuugnay ang pangalan ni Alfonso Romano sa trahedya. Isang gabi, habang nag-iisa si Mira sa silid, muling bumukas ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana ang pumasok. Ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng kakaibang lamig sa paligid. "Matapang ka pa rin, Mira," wika ni Don Alfonso habang naglalakad palapit sa bintana. "Inakala ko na ang putik sa Tondo ay sapat na para ituro sa iyo ang iyong lugar, pero tila mas naging matigas ang iyong ulo. Ang katarungan ay hindi natututunan sa komportableng upuan, Alfonso," sagot ni Mira. "Hindi man lang nagpapakita ng takot. Natutunan ko ito sa ilalim ng lupa at sa piling ng mga taong wala nang mawala sa kanila. Iyan ang hindi mo maiintindihan." Ngumiti si Alfonso, isang ngiting tila isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon. "Ang katarungan ay para lamang sa mga may pambayad, Mira. At sa ngayon, mas malaki ang aking pambayad kaysa sayo. Bawiin mo ang lahat ng demanda o sisiguraduhin ko na ang susunod na susunugin ko ay hindi na bahay, kundi ang buhay ng batang si Kiko." Tinigilan ni Mira ang kanyang paghinga. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nanigas. Ito na ang huling pagsubok, ang kanyang karangalan laban sa buhay ng bata. "May 15 minuto ka para magdesisyon, Mira," wika ni Alfonso habang tinitingnan ang kanyang mamahaling relo. "Ang aking mga tauhan ay naghihintay na sa labas ng pintuan kung saan kasalukuyang naglalaro ang bata." Naiwang mag-isa si Mira sa silid. Ang tunog ng bawat segundo sa orasan ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gintong paru-paro sa kanyang dibdib. Kailangan niyang pumili, ang katarungang matagal niyang hinintay o ang kaligtasan ng batang naging anak na ng kanyang puso. Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking hininga. 15 minuto. 15 minuto para ipagpalit ang katarungan ng marami para sa buhay ng isang batang nagturo sa akin kung paano muling maging tao. Nakatitig si Mira sa pinto ng kanyang silid sa ospital. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gintong paru-parong hiyas sa kanyang dibdib. Ang bawat kanto nito ay bumaon na sa kanyang balat. Ngunit ang sakit na nararamdaman niya sa puso ay mas matindi pa rito. "Alfonso," bulong niya sa gitna ng katahimikan. "Inakala mo na ang takot ang pinakamalakas na sandata. Ngunit nakalimutan mo na ang taong wala ng takot mamatay ang pinakamahirap talunin." Dahan-dahang tumayo si Mira mula sa kanyang kama. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon kahit na nanginginig pa ang kanyang mga binti. Hindi siya sumuko. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang maikling mensahe kay Manang Lydia. Ngayon na, eksaktong 15 minuto ang lumipas, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Don Alfonso Romano na may mapaglarong ngiti sa mga labi. Tila isang hari na handa nang tanggapin ang pagsuko ng kanyang kalaban. "So Mira, ano ang iyong desisyon? Ang kumpanya o ang bata?" Tanong ni Alfonso habang hinihila ang isang upuan para maupo ng komportable. Tumingin si Mira ng diretso sa mga mata ng matanda. "Ang desisyon ko, Alfonso, ay tapusin na ang laro mo." Biglang bumukas ang telebisyon sa loob ng silid. Ang mukha ni Alfonso ay unti-unting nagbago nang makita ang balita. Ang bawat istasyon ay nagpapakita ng isang live video mula sa labas ng ospital. Daan-daang tao mula sa Tondo
sa pangunguna ni na Aling Nene at Manang Lydia ang nakapaligid sa mga tauhan ni Alfonso. Hindi sila gumagamit ng dahas. Sa halip, bawat isa sa kanila ay may hawak na kandila at nakaharap sa mga kamera ng media. Ang mga taong tinawag mong daga at basura ang magpapabagsak sa iyo, Alfonso. Wika ni Mira, ang boses ay puno ng kapayapaan. Hindi mo sila kayang saktan habang nakatitig sa iyo ang buong mundo. At ang recording ng pagbabanta mo sa akin kanina, kasalukuyan na itong pinapatugtog sa lahat ng radyo. Ang mukha ni Alfonso ay naging kasing putla ng pader. Bago pa man siya makapagsalita, pumasok ang mga operatiba ng pulisya sa silid, bit-bit ang warrant of arrest para sa pag-uutos ng arson at tangkang pagpatay. Ang tunog ng mga yabag ng mga awtoridad ay tila isang hatol na nagtapos sa kanyang imperyo. Makalipas ang ilang linggo, ang ingay ng lungsod ay napalitan ng katahimikan ng isang maliit na kapilya sa loob ng correctional facility. Nakaupo si Mira sa isang bangko, tinitingnan ang rehas na naghihiwalay sa kanya sa isang babaeng dati ay itinuring niyang kalahati ng kanyang kaluluwa. Lumabas si Isabel. Wala na ang kanyang marangyang ayos, wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Ang kanyang suot ay isang simpleng uniforme ng bilanggo at ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagsisisi. Ate, ang hikbi ni Isabel ay tila isang sugat na bumubukas. Hindi ko inaasahan na pupunta ka. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pagkatapos kong hayaan si Javier na ibaon ka. Tiningnan ni Mira ang kanyang kapatid. Sa loob ng mahabang panahon, ang galit ay naging lason sa kanyang dugo. Ngunit habang nakikita niya ang pagkasira ng buhay ni Isabel, naramdaman niya ang isang matinding lungkot. Nandito ako, hindi para sabihing pinatawad na kita ng buo, Isabel. Mahinang wika ni Mira. Ang pagpapatawad ay isang mahabang landas, ngunit nandito ako para sabihing hindi na ako galit, dahil ang galit ko ang tanging nagkakabit sa atin sa madilim na nakaraan. Patawarin mo ako, ate. Patawarin mo ako. Paulit-ulit na pagsamo ni Isabel habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa malamig na lamesa. Ayusin mo ang buhay mo rito, Isabel. At pagdating ng araw na makakalabas ka, sana ay matutunan mo ang itinuro sa akin ng mga tao sa tondo na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa linis ng iyong konsensya. Tumayo si Mira at tumalikod ng walang lingon. Ang bawat hakbang niya palayo sa kulungan ay tila nagpapagaan sa kanyang dibdib. Ang bigat na dinala niya mula sa hukay ay tuluyan ng natunaw. Pagbalik niya sa tondo, sinalubong siya ng amoy ng bagong luto na kanin at ang tawanan ng mga bata. Ang dating na sunog na eskinita ay unti-unti nang bumabangon. Sa tulong ng pondo ni Mira, ang mga bahay ay itinatayo ng mas matatag, hindi nayari sa barong-barong, kundi sa pag-asa. Nakatayo si Aling Nene sa tapat ng kanilang bagong bahay, suot ang isang malinis na duster. Lumapit si Mira at niyakap ang matanda. Nay Nene, handa na po ang lahat. Ang pangalan ni Ricardo ay malinis na sa lahat ng records. Ang katarungang kinuha sa inyo ay naibalik ko na. Bulong ni Mira. Hinawakan ni Aling Nene ang mukha ni Mira. Salamat anak. Pero higit sa katarungan, salamat dahil binigyan mo kami ng isang tunay na kapamilya. Tumakbo si Kiko patungo sa kanila. Bit-bit ang isang maliit na saranggola na gawa sa plastik na nakuha niya sa palengke. Ate Mira, Nay, tingnan niyo po, lumilipad na siya. Tiningnan ni Mira ang saranggola na dahan-dahang pumapailan lang sa asul na langit, malaya sa usok ng nakaraan. Hinawakan niya ang gintong paru-paro sa kanyang dibdib at dahan-dahan itong tinanggal. Inilagay niya ito sa palad ni Kiko. Sa'yo na ito, Kiko. Paalala na kahit gaano tayo kabaon sa putik, may kakayahan tayong lumipad patungo sa liwanag. Ang hapon ay nagtapos sa isang matamis na katahimikan. Walang mga reporter, walang mga board meeting, walang mga pekeng namanggiti. Tanging ang init ng pagmamahal ng isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng paghihilom
at tunay na pagmamalasakit. Ang sugat ni Mira ay naging pilat na lamang, isang mapait na alaala na naging matibay na pundasyon ng kanyang bagong simula.